they will be able to make their lineup work. How will they make Yes. their lives easier na lang din when it comes to the rotation? And interesting na nabanggit din to ng ating mga panels, specifically for Renmar, yung naging rotation nga sa mid lane, di ba? That was quite interesting na nga lang din. But it all boiled down na nga lang din pagdating sa mga pick-offs and of course the setups din na nagagawa dito ng Magic Lord is JM, my especially life. Haji onto the latter part of the game. Na kung saan parang tila pinaglalaro niya emosyon ko kanina. Oo nga It eh. was an up and down for me onto the emotions. Tapos, hindi lang yun, di ba? Nakaka-relate din ako sa mga Sonics na nandito na medyo nakakapagod yung pagsigaw kanina. Kasi grabe yung mga pagpasok din talaga doon ni King Kong. And we cannot deny Oh, na wow. nga lang din yung mga nakakakabang possible pick-off kasi na pwedeng gawin ni Super Prince. And sa mga bagong dating ulit sa stream natin, actually, Black International picked the blue side. Yes. Kanina po, red side sila. Ngayon, with blue side, they have the luxury to prioritize. A hero na nga ba for MP The King na kanina, hino-hope for ng ating mga panelists. And this game, yung game number 1, yun yung first game ever sa MPL Philippines Season 14 na natalo yung I see Hylos. lots of prey. So, yun yung parang ways pala to go about a Hylos na wag mo siyang pansinin, instead na isoak niya yung damage output mo. Diretso na kayo sa backline. Parang And hayaan mo I muna siya must magwala dyan. tell Hayaan mo you. na mag-tantrums. Yes. Kumbaga. Speaking. And Yung Moya sometimes, back. parang kailangan kasi ng tough love. Binigyan nila ng tough love muna doon. Si Brusco. Although for this one, ito kasing Roger po, it's still a flex, di ba? They Yes. could possibly give this to Outplayed. Nakikita naman natin na ginagamit na din I am the before. priestess But of also primal hero lightning, for FP's the hunter King. of all But the with evil Wynat, gods. or Coach Wynat naman on the lead here for the draft for Fnatic Onyx Philippines, maganda agad na kinuha nila yung link tapos may ruby. Ito yung isa sana sa tinitignan natin na pwede mag-hold off sa mga assassin kapag may lumapit, Yeah. konting sayaw-sayaw, or ikot-ikot with the Don't Run Wolf King. And of course, we have the I'm Offended play Yep. na pwede niyang i-reserba as long as merong mga possible incoming attacks or pagka may I nag-drive am in the na devourer of isang stars, Lobo the from tide side of the Black cosmic International. sea. Pero analyzing the draft anti-Anara, Valentina and Edith, tas biglang liko tayo sa Zas na kanina, inaantay napili. natin eh. Oo, parang hindi talaga parte ng kanilang line-up yung draft doon. And to me, it made sense, the lineup that FNOP had in game number 1 kasi napagana naman talaga nila eh nung mga kaganapan nung game number 1. It just so happens Always on the na way. medyo nagkaroon siguro ng slight, hindi tilt yung perfect turn, Yeah. pero yung parang nabigla na nung nag-power spike na yung kupunan ng Blacklist International, nagsunod-sunod na yung pagsaludsod nila. Grabe, ang professional na. Oo Nakita nga. ko na naman sila, madam. Oo. And of course, the fans here for Blacklist. Ah. Vote for, Wala nang index salon segment, ate. sayang, kanina di ba? May Index Salon segment tayo dito. Pero for the side naman dito, parang shoutout kila Manuel with the heart pa dun sila, Paano po madam. basahin yan? Oh, Zes? Yun Opo. lang, Zes and Heart. Yes. Shout out sa poblasyon. Ay, si ano ba na to? Last MP All season ko, may kasama pa Yes. akong GF. Oh, ayan pala. Ngayon wala na, kuya. Ito Okay pala lang yung yan. All the karugtong injustice in nung the world. napansin Hombre kanina cutie. nila Renmar. Sorry po, Gax muna. Oh, sige po. Sige po. Balik po tayo sa draft. Balikan So- din natin yung kaninang ina-analyze natin. Di ba may Zaz? Yes. Hinahanap ko dito I will kapag choose na-open my yung Zaz, ano own yung mga path. heroes na pwedeng ipangontra din sa kanya, Auntie? Yeah, the Valen. Yun nga. Kaya parang for me, nilabas na kasi, di ba? Nang maaga. Oo, nilabas ng maaga yung Valen. Tapos biglang nag-third pick. Sa Yes. hindi nakakaalam, first pick and then first 2 picks ulit. Yep. Side dito ng red. Tapos biglang may Valentina na, then nag-pick bigla ulit dito ng Zaz. Yung side ng Fnatic Onyx Philippines. And with that said naman, ngayon, may part for the side ng Fnatic Onyx Philippines with this XP Cho muna. na tinanggal muna nila. Although sila din yung nakita natin na nahirapan mission dun sa Batida. is to protect Na-acknowledge din lives. nila to by removing that. And then, Tingin the ko, Hylos. pwede pang mag-gold ruby ito eh. Parang ang goal nila ay, kung kanina, di ba, ang naging
funnel technically ay yung gold as well as the jungle. And Yes. while it was effective, in this case, feeling ko pwede din silang mag-veer towards having a ruby in the gold and then another brusco na XP para yung Ling yung ifa-funnel. Kaya lang ang magiging question ay if magiging enough yung damage output nila. Kasi kanina, yung lineup nila, enough yun sa early hanggang mid. Pero nung nagkaroon na ng bawas yung side ng Blacklist International, dun na nag-fall short. But then for Blacklist naman, pwede pa din nilang gawing double marksman yung lineup nila or magkaroon sila ulit ng gold lane na fighter-based lane. Tignan natin, no? Kasi nakita naman natin Online. yung isang Ruby onto the gold yesterday Yep. for Super Marco. Pero for Blacklist International, we were just discussing this yesterday nung iniisip ko, behind the camera po ito ha. Kasi sabi ko, parang ano ba yung mga naalala ko ring heroes for MP The King na pwedeng lumabas? Or pwede na pinapractice niya, nakikita natin Ano? sa mga previous na laro niya. And that's going to be the Joy. Medyo matagal na nagpahinga or matagal natin hindi nakita agad Yeah. yung Joy for week number 1. might not be And a lighted ngayon, man, that they but I blocked do that know my in, trade. let's Ruby see Gold. Kung paano ito lalaroin nila MP The King. And then that's going to be a Ruby Gold. So, Yeah. hindi na tayo super masusurprise Yep. kasi nga, nakita natin yung possibility na gumana Yes. yon. Although for the battle kasi kahapon ng FCAP, medyo nakita natin yung struggle nga between what they can dish out pagdating sa damage. Oo, so definitely now, magiging focus and priority dito ng side ng FNOP ay ma-feed and ma-funnel nila yung Super Friends na Zaz as well as King Kong in that lane. But then as we head on into game number 2, these are the lineups for both of our teams. It's Blacklist International versus Fnatic Onyx Philippines. Ito na. It's going to be a match point na nga lang din dito for Blacklist International. Although pagdating sa points natin, ang pinaka-importante ay masarado mo Ang serye. serye in your favor. Yep. Pero what matters is you take the lead, take the momentum Mhm. to ensure a victory for your Welcome squad or to team. Mobile And ito na, Legends. For game number 2, Fnatic Onyx Philippines versus Blacklist International. Ito na yung maagang paggalaw ng ating mga miyembro as we head on into game number 2. But bouncing off of what happened in game number 1, Athena, I would say na even pa din naman yung ball game, makikita natin right now, no, si King Kong, meron siyang Warcry, and nabanggit na din natin to kahapon sa panel, na yung Warcry is a new emblem na magdidish out ng additional damage output based and after Oh! 3 basic attacks but outplayed. Ang aga naman yan. Grabe naman yun. I like that confidence swag at United with the recall for outplayed. It's all about the mind games din, yung mga aurahan, kumbaga. Yes. Diba? Inside the game, it's all part of his tactic na nga lang din. And he has the luxury to do so. Kasi Yep. diba, kung naalala nyo, kanina, yung mga first blood natin na nakita, at syempre, yung mga pagkaroon ng mga clutch moments na nakakasurvive sa outplay na hindi nga siya napitas actually, although at game number 1. Pero ito yung ina-attempt naman ni King Kong na pitasin. Yung ilan sa mga uniform naman dito ni MP The King pagdating sa jungle. Pero moving forward here onto the mid lane muna tayo. T1-2, Haji, Perks, and we have Busco na ngalan din together with Super Friends. Oo, pero nandito lang din naman dalawa para sa dalawa. Pero yung Tempest of Blades, kakasanap with the 4 blades coming from the King of the Jungle. MP The King susubukan papagsakin si Kirk. Babagsak yung dinosaur, pero yung Joy to the World. Joy to the World is alive! Tatlo humahabol sa isa, pero siya na rin ang babagsak. Grabe naman si King Kong dito! Sabi niya, jungle to! Pero si Perks nandiyan na nga lang din! Ay, nahabol pa rin. Kaya naman nung pagkakaas ni Haji na kanyang first kill ay babagsak din si King Kong. Grabe naman yun. Makapigil hininga. 2 minutes pa lang po tayo, paalala. Pero grabe naman tong dalawang kupunan natin. Ayaw magpadaig. 2-on-2 kill score. Yep. Sabay respond dito ng unang turtle. There's going to be 4 members here for Blacklist International. Kinagat 4-on-4. na yung Detonas. Welcome, wala yata siya makakagat. Pero Ay, hindi ko King pa rin Kong! makakakuha ng turtle. Babagsak na din si Nor JM. Pero yung Kikyam, pinapabagsak yung mga miyembro ng side ng Blacklist International. Si Haji kokopyan yata niya yung Kikyam. Pero ang gagawin na lang din naman ng FNOP ay kunin yung purple bomb so as to be able to deprive
MP the King ng kanyang necessary purple. Gusto ko yung medyo may pagka-dramatic effect na parang may pagka-senti doon si King Kong. Nag-aantay lang siya eh. Oo. Tapos at the very last second, or last AP board doon ng third, saka siya bumaba. Yeah. Sabi niya, sige, do the work for me. Yes, Later kayong on, bahala. ako nang mag-aani, di ba? Yes. He's observing his loyal teammates na nga lang din, of course, yung kalaban nila doon. Pero sadly though, for MP The King, parang medyo nababasa yung kanyang mga attempts doon. Yeah, and kung titignan din natin, coming into the first turtle, merong 1 level gap si King Kong against MP the King. And as a jungler, that's really what you want. Kailangan lamang yung level mo against your jungler. Kaya kailangan mong kunin lahat ng jungle camps as much as you could. That way, mas mataas yung bawas ng inyong retribution and mas madali for you to secure the turtle. Kaya Yeah. kahit nahuli siya, it didn't even matter. Yeah, it's really important then that you focus on to leveling Yes. din. Diba? Eh, nakikita rin naman natin dito na tina-trade nila i-manage wisely. Even for MP The King right now. Just farming up all that he can. Kaso nga lang, naging kaganapan talaga doon si King Kong. Continuously din siyang habang naghahanap ng mga viable na jungle monsters, nakakakuha sila ng mga targets. Pero yung bato yata ang susunod nilang pababagsakin, joke lang daw. Sabi nila kasi ayaw din naman nilang mag-overextend considering na 22 seconds bago lumatag Pwede sila ang dito, ikalawang turtle ng ating laban. Hadi yata dito ang magiging biktima pero sumakay lang din naman siya doon sa kikiam na kinopya niya galing kay Super Prince. He will stay alive but then 8 seconds left before this turtle comes up. Wait lang ha. Oh, ginagantihan okay, na. Okay, MVP ka ng game 1, oh. Itong sa'yo. 1-1 Thumbs kayo, up. 1-1 kayo Okay. sa pagpapalo. Okay, 1-1 muna tayo, pre. Pero ngayon, babalik tayo sa may bandang midlane. May kabilang storya din sila, Oo, Auntie, eh, di ba? iba ang kaganapan. Pero mamaya, magsasanib pa sa yan. Sasanib na rin sila kapag nagkaroon tayo ng mga heavy team fights na nga lang din na ngayon, mag-focus din tayo sa pangalawang turtle for this round. King Kong, ngayon sumasama na siya sa pagsisinop dito sa turtle na ito. Yung Glorious Pathway nilatag na rin naman pero si King Kong pa rin makakakuha ng second turtle na automatic. Subukang ni Lord JM ihubarin ang kanyang kalasag pero hindi na yata abot kasi 5 laban sa 4 ang nangyari tapos level pa, lamang sa level doon si King Kong. Tsaka habang nangyayari lahat yun, in-observe ko lang doon si Kirk eh. Yep. Talagang yung idea niya, umabang kay MP The King. Nag-a-attempt si MP The King na yung U-turn pa eh. Yeah. Diba? Yung U-turn doon siya sa likod, tapos siya mang-out ready, mag-knock ng turtle dito kay King Kong. But that didn't happen. Kasi continuously, Fnatic Onyx Philippines has their sights on where he is positioned. Pero gusto ko to. Kasi walang nangyayari sa gold eh. Walang Pero- dumadalaw. Ano lang sila, balikan lang. Oo. Pero maganda doon, grabe na nga lang din yung sabi natin banter sila Oo. pagdating sa mga sticker or emote na nga lang din. Tapos ngayon medyo Oh, napapaligiran ayan na. siya dito, Ayan Ate na. Nara. Napapaligiran ka na, outplayed, kaya magbaback away na siya. Tapos ang magiging target ng FNOP ay kunin ang first outer turret dito sa ating gold blade. Medyo interesting kung paano sila maglaro on a 5v5 mamaya. Kung ganun pa lang, puro mga emotes na agad. What more kung mamaya, aabutin pa yun ng pagka-fast hands nila, Auntie. Pero looking forward here naman sa kung ano yung possible din na Madetona's welcome kasi ni Kirk. So we're observing on where he is focused na nga lang din. And ideally, parang lagi rin siya nakatarget dito kung hindi ka apply kay MP The King. And aside from that naman, kung titingnan natin yung Fnatic Onyx Philippines rotation on the map, si King Kong kasi may luxury siya na mag-clear, bumisita sa top, yes. and then meron siyang, sabihin natin yung advantage na bumalik ulit when he is really needed. Pero ngayon, papalagpasin lang ni Lord JM yung dalawang mga minion. Oo, makikita yata ni King Kong Tatalo, si Lord JM dito. Magiging dalawa laban sa isa. Susubukan yata nilang bakbakan si King Kong pero tatawid lang din naman sa paderyan. Diba? Wala na siyang electrifying beats. Kaya yung turtle, mukhang mahihirapan na silang i-contest at this point, Athena. Medyo mahirap makipagpatintero sa sumasakay dito sa mga, mga pader eh, di ba? Hindi mo kayang abutin basta-basta dito si King Kong. Not Ang unless brusko naman later ang on, line-up nila. kapag nag-5v5 tayo, si Haji makakuha ng magandang pag-lock dito ng ngalan din kay King Kong. And I do agree na may pagka-brusko, not only onto the name, but also kasi sa heroes na meron dito, Yes. yung Fnatic Onyx Philippines. But aside from what Brusco can do, kasi yung mga spawn ni Super Prince is very useful just so ma-proc nila yung ultimates na meron din dito yung Blacklist International.
International. Kaya magiging madali para sa kanila na kunin ang outer turret dito sa ating mid lane. Opens up a lot of possibilities in invading the jungle camps. And again, we've already mentioned this, yung mga maliliit na ginagawang ito ni King Kong, lahat ng mga green na kaya niyang kunin, kinukuha niya, that's a very huge thing to deprive MP the king, the jungle, and the farm that he needs. Eh nakikita na natin dito for Black International, they're having a hard time. Kasi bukod sa napakahirap hulihin ngayon nila Super Friends at Brusco kahit laging humaharap, kasi naka-purify, is also, may added survivability kasi si Super Friends once he activates the Dominator's Descent kapag nag-ultimate kasi siya, di ba? And with that, nakikita natin kung ano yung nagiging result nito. Pag di sila napipitas, there's no one that could stop them from totally destroying each and every turret na kapag nagsama-sama sila, is sure na gusto nilang kunin yon. Oo. Kaya nga nakikita natin, no, sobrang hindi maingat yung paglalaro ni Super Friends, aggressive. Kasi nga, kagaya ng binanggit mo, yung Dominator's Descent, alam niya na mabubuhay siya regardless as long as yung tatlong Brusco na miyembro, namely Kelra, Brusco, Tapos may and ganun Kurt, pa, no? ma-respawn agad siya. Talagang parang nagsasagala lang siya sa gitna, tapos may dalawa siyang escort Yes. na halang din doon. PSG. Oo, may PSG yung sarili dito, si Super Friends. Kita mo, that's 3 members po na medyo nagpo-poke around kay Brusco. Tapos kapag ka medyo naaray na si Brusco, darating naman sila Kirk! Ayan na nga yung sinasabi nating pag-soak ng damage output. Kaya naman isa-isa ng pababagsakin ng FNOP. Yung mga kupunan ng Blacklist International. Si Kitong nandun lang din naman sa likod. Mapapapurify na lang din naman doon si Outblade. Pero yung Tempest of Blades, susubukan niyang ikasa. Pero wag na lang daw muna kasi may Lord. Tapos may napitas na silang isa. Pero maganda doon for Blacklist International, nagulat din yung Fnatic Connect Philippines. Medyo may kasakitan na rin dito si CMP Ducky nung pagpasok niya, di ba? Especially with the Rhythm of Joy. Blade of Despair. Pero kasi, with the Blade of Despair addition dito kay King Kong, we can only imagine what he can do kapag meron siyang na-isolate or meron siyang nakita na nag-iisa dito sa mga members ng Blacklist International. And I can't highlight this enough. 3-level gap ang meron dito si King Kong. Pero nandun na lang din naman may nagpapasyagulto sa river. Isa-isa na yatang susubukang pabagsakin ng FNOP ang mga membro ng side ng Blacklist International. Si Perks yata ang unang magiging biktima. Si Haji yata nandun lang din naman. Pero yung ginayang Dominator si Zed ang makakapagpabuhay sa kanya. Lumabas na siya doon. Kaya naman 4 laban sa 5 dito sa unang Lord ng laban. Ang dami kasing slow na nalalagkit sila. Naapakan nila doon yung mga hive clones na Yes. pinapakawalan din kasi dito ni Super Prince na by the way, hindi niya agad nilalatag. Kapag ka medyo nahahampas na si Brusco sa Grabe. kanya nilalatag, that's why it's a really sticky situation ng Alan that for Blacklist International. And ngayon, for Fnatic Onyx Philippines, nakuha ni King Kong, 3 Sea Turtles yan, plus right now, a Lord onto their hands and Yanara. Although, this is just a level 1 Lord, 5 but seconds. imagine yung damage na nade-deal nila ngayon laban sa Blacklist International. Yes, and if Blacklist does survive this Lord Siege coming from FNOP, medyo mahaba-haba ang kanilang paglalakbay to ensure na makakabalik sila dito sa game number 2 because FNOP, in-overwhelm nila ng damage output ang Blacklist International. Yung sinasabi nating 3 Brusco na nagmumula sa FNOP, may dinidish out din na damage output yan kahit papano eh. Kaya nga, saka yung slow talaga sobrang laking bagay. Ang lagkit. Diba, nahihirapan ng Blacklist International to get those setup, to get those space. Diba, hindi nila masyado na-take advantage yung ginagawang play na nga lang din dito ni Lord GM. Meron man siya na Earth Shatter, but because of the slows, because of what Kirk and Bruce is doing, Super walang pumasok. makalapit dun sa mga nakaset-upan niya. Oo, kaya ang hirap for Blacklist International na lumaban at pumalag. Kasi nga naman, yung lineup na meron dito, yung FNOP, paulit-ulit na nating binabanggit, ang bubrusco, ang dalagkit, lahat yan halos may crowd control lahat. Kaya naman kapag medyo napalalim doon, yung Oh kupunan my ng gosh. Blacklist International, King Kong just proving why he is the king of the jungle. May statement na gusto talagang gawin dito si King Kong. And specifically targeting din doon si MP the King. May kababaan pa naman yung mga death timer nito. And looking at the lead dito ng Fnatic Onyx Philippines, that 8.5k gold lead po. So ilang core items na yan ang kanilang inilalaman. Kung kaya naman nararamdaman na rin dito ng Blacklist International yung
damage na meron sila. Oo, tapos nandito lang din man nila, susubukan nilang depensahan ng kanilang base, pero ang kunat talaga ng kabayo. Kain? Tapos makakain pa ng dinosaur yung bato, kaya naman si Perks ang babagsak. Unti-unti na yatang gugustuhin ng FNOP na kabagsakin ng mga inhibitor turrets ng Blacklist International. Kasi 5 laban sa 4, tapos speaking of 4, yung Tempest of Blades na may 4 na blade, isa-isa niyang kukunin. Tatlo na babagsak sa kuna ng Blacklist International at mukhang gugustuhin ng FNOP to extend this to a game number 3. Dito pala nireserba ng mga Sonics ang kanilang hiyawan at sigawan. At Fnatic Onyx Philippines takes game number 2 at medyo napapayakap pa dun si Coach Wine at kay Kirk. Imagine, nagbunga ang kanilang paggapang. And with that, game number 2 falls out of the hands of Fnatic Onyx Philippines. Some noise, Fnatic Onyx fans dahil King Kong pinapakita na kayang lamangan si MP the King with his signature Ling. And welcome back dito sa Infinix Game Tambayan. Kami pa rin ang inyong mga kasama, Ingan, Rockhard, and of course, Renmar. And guys, unang match pa lang, game number 3 kagad ang ating masasaksiyan mamaya. Alam mo yung nakita ko dun, hindi na yun King Kong eh, Ling Kong na eh. Ling Kong. The Ling Kong, man! Lingkong. Yung hiningi ni Ingan kanina na hindi nila nakuha, pero nung nakuha niya, man, saya. Ay! Naku po, sumisigaw na naman ang ating mga fans dito dahil napaka-pogi ng ating MVP. Walang iba kundi si King Kong with an outstanding performance with his Ling. And that was yung masasabi na natin na pinaka foundational Ling performance. Trabaho mo lang as a Ling is, in the early game, pakita mo kung bakit siya yung isa sa mga topic, if not the topic assassin in the metagame, which is because of the speed of the farm and the speed of the rotations. And feeling ko one of the main reasons as to why King Kong also got the MVP of the game is na-prove na rin niya when yung Fnatic Onyx, when they were sieging the base, nahanap pa nga niya si MP the King with that solo kill up against the Joy. I'll explain a little bit more about the beauties of that push by Fnatic Onyx Philippines. But MP the King just did the right job by at around 8 or 9 minutes in, 3-level or almost 3-level gap na silang dalawa ni MP the King. But we have to take it back to this early 2-minute trade, yung tinatawag natin. So it was a kill onto Lord JM, then MP the King nahanap niya si Kirk, so naging EXP trade. King Kong takes down MP the King, but then MP the King eventually, ma-avenge siya nila Haji and Haji would take down King Kong. But the first turtle still ended up going to Fnatic Onyx Philippines kasi nanalo sa Retribution Battle doon si King Kong. And in this highlight naman, nakita natin yung strength ng lineup ng Fnatic Onyx Philippines. O wala silang marksman. So mapapaisip ka kung, uy, delikado naman to yung Fnatic Onyx Philippines, wala silang marksman, anong klaseng lineup to? Hindi to, kung RG na to, siguro, wala na to, freestar na kasi wala daw marksman. Pero dahil doon, meron silang 2 sources of basic attacks. Ling is a basic attack hero. Zazk, alam natin dahil sa mga changes sa kanya, somewhat of a basic attack hero, yes, but a lot of the basic attacks you're getting from is the Ling. But yung lineup mo is built to fight around the Barats and the Hylos. Pag nilapag yung Glorious Pathway, pag nag-revitalize na rin dito yung Hylos, has that heal, and Kirk is there, that means sobrang sustained ng lineup mo plus the Ruby gold lane na si King Kong and Super Friends will be able to deal damage, but then at the same time si Barat, si Hylo, si Ruby nagda-damage rin yan. So it's overwhelming for the lineup of Blacklist kung saan yung main sources of damage of Blacklist International, the Joy and the Roger, they want to play close. But you're up against a lineup that wants to play close at dun malakas yung lineup ng Fnatic Onyx Philippines, the close-range battles. Even though Blacklist International has an Edith with a little bit of long range, lalamang talaga yung Fnatic Onyx Philippines. May isang interesting thing na nangyari dito, na dead lane yung gold lane. Matagal na natin na alam sa meta na yung dead lane or yung lane na walang masyado pumupunta, nagwa 1v1 lang sila dalawa is the EXP lane. Pero dahil naging Ruby versus Roger matchup, it was the gold lane that became the dead lane. Kasi pag meron kang isang team playing around the Barats in the early game, which is yung Barats ni Kirk in the EXP lane, pag naka-full stacks yan,
in the early game, parang 5-man ka na eh. Kahit 4 lang kayo, but with the Barats na full stacks, that's a 5-man composition. Kaya doon nahirapan yung Blacklist International in the early game. They didn't have the damage to take down the Barats. And as the game would go on, they realized because they couldn't get the early game they wanted, they don't have enough damage for the Barats and the Hylos. Which then makes me wonder, why was the Joy one of the last 2 picks ng Blacklist International? And that's probably the question that's going around in a lot of people's minds. Looking back at it, Roger was picked early by Blacklist International. Meaning that there's a chance that they could flex it. Pwede pumunta yan ng gold lane, pwede pumunta ng jungle. If you're Blacklist International, tas nakita mo na meron ng Hylos, Jaskling, and Ruby, hindi mo lalagay yung Roger sa jungle. You want to put in the gold lane where it can farm. Because that Roger will not have a not so fun early to mid game. So they ended up picking the Joy, which Fnatic Onyx Philippines, we have to credit them, they called back to recent history. Shout out to Smart Omega Empress, the Women's World Champions. They brought out an EXP lane Barats. Doon nagulat yung Team Vitality, the old queens of the women's scene ng MLBB. So I like yung nakita natin, Rockhart, na throwback tayo ah. Remember Season 8? Yep. Blacklist International there in the grand finals against Onyx Philippines. Naglabas sila ng Bane. 2, 3, games 2 and 3, and doon, Blacklist International ran away with it. So now for Onyx Philippines, Fnatic Onyx, nag-draft sila ng Barats. Ngayon, calling back to recent history, parang kulang eh. Kasi nakita mo talaga